Ay, magandang hapon no, mga boss, mga camping. Medyo maaga tayo ngayon, oo. Breaking news po ito. Ha? Supreme Court decision, pabor kay Sara. Nagdesisyon na ho yung Korte Suprema. Pabor kay Sara. Goodbye, impeachment 2025. See you in 2026. Pakinggan ho natin, ha? In a unanimous decision today, July 25, 2025, the Supreme Court en banc Unanimous decision. Supreme Court en banc. Tuloy. declared the articles of impeachment against Vice President Sara Duterte unconstitutional, noting that it is barred by the one-year rule under Article 11, Section 3, Paragraph 5 of the Constitution, and that it violates the right to due process enshrined in the Bill of Rights. Therefore, the Senate could not acquire jurisdiction over the impeachment proceedings. However, the court said it is not absolving Vice President Duterte from any of the charges against her. But any subsequent impeachment complaint May pampalubag-loob naman. However, hindi naman pinapawalang ni itong Supreme Court nito ang anumang charges na nakapile kay Sara Duterte. Pero, dapat subalit, mag-file na lang kayo ulit sa 2026 February. Tignan yung sinasabi, ha. may only be filed starting February 6, 2026. File na lang ulit kayo sa February 6, 2026. Puta. August, September, October, November, December, January, February. 7 buwan pa. Makakatiis pa. Ewan ko taong bayan na kung anong gagawin. No? Tuloy. The case stemmed from 4 impeachment complaints against Vice President Duterte. The first 3 were filed before the House by private individuals and different groups on December 2, 4, and 19 in 2024. A 4th complaint was lodged by a resolution approved by more than 1/3 of the House members of the 19th Congress on February 5, 2025, which was transmitted as the articles of impeachment to the Senate on the same day. This was followed by 2 petitions filed before the Supreme Court. The transmittal will only take place upon the qualified vote of 1/3 of the House. We quote from the final note of the unanimous decision. It is not our duty to favor any political result. Ours is to ensure that politics are framed within the rule of just law. We cannot concede the sobriety of fairness inherent in due process of law to the passions of a political moment. Our fundamental law is clear. The end does not justify the means. We understand our history. We have learned that in the past, momentary desires to do what is convenient and concede means to ends have inadvertently created precedents that weaken the succor of law for those who dissent, or those at our society's margins, or those who may have fallen out of grace from the powers that be. We have learned that the clash of political interests in the past, often disguised by noble intentions, has obscured the need to address the real problems of corruption, inequality, poverty, and disempowerment faced by our people. We will not allow that to happen again. We will not hesitate to declare what is legal, just, and right for our people. There is a right way to do the right thing at the right time. This is what the rule of just law means. This is what fairness or due process of law means, even for impeachment. End of quote. The Supreme Court's ruling is immediately executory. It shall be deemed served on the petitioners and released upon publication in the Supreme Court website and receipt of the parties of their digital copy in accordance with the guidelines on the transition to electronic filing in the Supreme Court. We urge everyone to read the full text of the decision and the concurring opinions. Thank you very much. Hi, Attorney. Tama na. Mahaba pa ho yan. Medyo, Diyan na lang ho tayo. Ayun na ho yun, tapos na. Di ba sabi ko,
Hindi kasi ako bugato eh. Pero dating alam ko na yan na hindi yan papayagan na mabulatlat yan. Yung baho ni Sara Duterte. Nabulatlat na ng Kongreso eh. Tatrial sa Senado. Impeachment court yung Senado. Wala ho eh. Talagang dapat ito. Paila na ng kaso sa korte, criminally, hindi yan, wala yan. Aray ko. Kanina nung pinapanood ko, kay Atty. Claire po yan, baka mamaya magbibigay na. Marami hong pipiyok dyan sa naging desisyon nitong Korte Suprema na to. Oo. Wala silang pakialam dyan. Hindi natin alam kung magkano ang nagastos dyan. Hindi natin alam. Baka, ilan yan? 13 po yung pumirma dyan eh. 15, yung dalawa, hindi ho abstain. Hindi ho sumama. Pero yung 13, yan ho ang naging kanilang desisyon na wala na yan, impeachment na yan. Ngayon, 2025. I-refile nyo na lang ulit sa 2026, sa Pebrero. Putang inang yan. Ano yan, no? Diba? Oo. Inabol daw ng 1-year ban. Ang daming nagsasabi dyan. Yung dating Presidente ng Integrated Bar of the Philippines, yung Kayosa, lahat nagsasabi na walang na-violate. Pero pagdating sa Korte Suprema, yung 13, sabi nila na-violate daw yung 1-year rule. Dahil nga, ito, ganun. Yung, maski sila Justice Carpio, na Supreme Court din, walang nasabi, walang na-violate. O, diba? O, yung 10 days, ganito. Wala. Pero, anong pakialam nila dyan? Diba? Paano kung dapat subalit itagi 1 billion, 13 pinagbibigay? Everybody happy sa Supreme Court. Ha? Oh. Pero may pampalubag loob sila. Hindi naman namin ni-dismiss yung pero mali ka eh. Ha? Na yata yung 1-year rule na sinasabi. Papayal ulit sa Pebrero 2026. Puta na mga friend ha. Pebrero 2026. 28 yung eleksyon. Ha? Matatapos ba yan sa loob ng 26? Sa buong taon ng 2026? Kaya bang tapusin yan? Kung ganyang karami ang daming kung ano-anong balitaktakan yan dyan? Kung pinailan na ng kaso yan, criminally, plunder, ang liwanag ng plunder dyan eh. Tsaka yung grave threat na pagbabanta sa buhay ng Pangulo, saka ng pangalawang Pangulo, saka ng... Tapos na yan eh. Wala namang immunity from suit yan. Pinipilit na yung impeachment eh. Ewan kung bakit pinipilitan yung impeachment, na yan na nga naman ang aabutin nila dyan. Umpisa pa lang, sinupalpal na yung forthwith, ginawang forthwith ni si Escudero. Ano pa? Wala na ho yan. Baka ho, remember yung sinasabing pinapapatay si Bongbong, live na live pa ho yun hanggang ngayon. Baka hindi lang matsyempohan tong si PBBM nato eh. Baka hindi lang ito matsyempohan eh. Pero mga friend, mahina. Anong klase yan? Nung panahon ni Digong, walang ganyan eh. Lahat na sinabi ni Digong, yari. Kaya, saan ka nakakita naman mga friend? Bago bumaba ni Digong sa pwesto, nag-appoint ng justice sa Supreme Court, 12. Nag-appoint sa ombudsman, nag-appoint at saka wala ho talaga eh. Pagdating ko sa mga alagad ni Duterte, talagang mahirapan eh. Si Bato na lang ando na si Duterte, crimes against humanity. Lilitisin na ron. Hindi pa natin alam yan Hindi pa natin alam yan. Oo. Baka umandar ang tao lang din yung nandun sa Supreme Court eh. Nandun sa ICC. Baka biglang natin alam. Oo. Wala.
Si Bato lang eh. Ba't hindi makakasuhan dito si Bato? Eh si Bato ang architect ng tukhang. Oh. Diba? May nag-file para madisbar si Digong at saka si Sara Duterte sa pagiging abogado. Si ano yata nag-file? Si Gadon. Oh. Gumalaw ba? Wala. Pero si Gadon, nadisbar si Gadon. Si Kausing nadisbar. Oh, kumpara mo si Kausing sa si Gadon kay Sara Duterte at saka kay Digong eh. Ba? Hindi sila, ganyan lang sila, kanyetas lang sila oh. Sa mga kahayupang ginawa na itong mag-ama na to. Mantakin mo, pinapatay mo yung presidente, hindi ka nadidisbar. Tanginang yan. Oh, di ba? Minumura ng si Digong yung presidente ng Pilipinas, hindi nadidisbar. Oh, no. Wala ho, mga pre. Ewan ko lang, pero siguradong baka ito ay sinasabi ni Secretary Ronald Llamas na baka gumalaw na ang taong bayan. Kasi masyado na hong ano to eh. Mantakin mo sa tagal ng anak ng put. Tangin ng impeachment to. Pera ng bayan ho, inuubos dyan. Kalamunin yan. Yung mga nandiyan dyan sa Kongreso, pakain, lahat. Bigla sasabihin ng Supreme Court, wala yan. Paltos yung ginawa nyo. Ang tawag ito. Mali. Kaya mag-file na lang kayo ulit sa susunod na taon. Yun. Ganun kasimple. Di ba? Yun mismo. Rally rito, kung ano-ano. Wala. Inintindi ba ni Chis Escudero na Senado, yung mga rally na yan, mga prayer rally, wala. Kaya yun nga sinasabi ko dito. Nalulusob niyo yung Malacanang pag gusto niyo pababain ng Pangulo. Ito pangalawang Pangulo, palpak na palpak pa. Putang ina, hanggang ngayon walang ginawa kundi sirain yung murahin si Bongbong Marcos. Walang gumagalaw na taong bayan na wala rin naman gumagawa na walang kaso. Oh. Diba? Wala na ho yan. Kaya ho yung August 4 na sinasabi, wala na po yun. Wala na. Tapos tinapos na ng Korte Suprema. Unanimous. Tag-ina. May tag-1 billion sila. Ito sa atin lang, hula. Baka. 1 billion kayo kada isang justices dyan. Bilyonary na kayo. Kasimple-simple. Binayolate nyo yung 1-year rule, sabi. Pero hindi naman namin pinapawalang bisa yung mga kasong isinampan nyo. I-refile nyo na lang sa Pebrero. 2026, 27, 28. Wala na. Diba, mga friend? Kung kinasuhan na lang ng criminal yan, sa korte, kung may korte pang, ang puta, wala. At na-guilty yan, reclusion perpetua ho yan eh. Ano ba naman? Ito pa isang usap-usapan ngayon. Inuna ko lang ho yung baka magko-comment ho si Atty. Claire mamaya tungkol ho dyan sa naging desisyon nitong Korte Suprema. Taas ang Korte Suprema. Parang pinagtulungan yung Kongreso, no? Ng Korte Suprema at saka ng Senado. Yun ang tingin ko. Ito, si Sano, na Duterte rin isa, Tingnan mo ng suntukan. Talk of the town ho to. Marami nagsasabi, bakla, duwag, lahat ng Pero tignan mo yung kondisyon itong gago na to, no? Kundi ba naman ulul? Pero may plot twist. Makikipagsapakan lang daw si Acting Mayor Baste Duterte kay PNP Chief Nicolas Torre kung magpapa-drug test ang lahat ng opisyal ng gobyerno. Nasa frontline ng Gago talaga ang putang ina. Magpapa-drug test daw lahat ng opisyal na sakay ng gobyerno. Kundi ba naman gago, putang ina to? No? Mapapamura ka talaga, mga boss. Para mo sinabi, Baste, na saka ka lang makipagsapakan kay Torre kung naka-peering siya, naka-blindfold. Yun eh. Hindi ba naman gago? Putang ina, lahat daw nasangay ng mataas na tangin na ulol. Dapat ikaw mauna magpa-hair follicle test, bugok,
Wala talaga to, puta ito. May tililing talaga eh. Pero dapat ito, ina-actionan talaga to ng DILG. Hindi pwedeng ganito. Nakita niya siguro si General Torre, nag-iisa yun. Wala ah. Tuloy. Tingnan si Brian Castillo. Sa halip na uniforme, sports attire ang suot. At imbis na radyo, boxing gloves ang hawak. Boom! Unang araw pa lang, humataw agad sa training si PNP Chief Police General Nicolas Torre III sa boxing gym ng PNP Sports Center sa Campo Crame. 6 na rounds ng technique, footwork at diskarte. Bakit kamo? Kumasa kasi siya sa hamong suntukan ng acting Davao City Mayor na si Baste Duterte. Hindi ito typical showdown. Boxing match for a cause daw ito para sa mga biktima ng baha. Mahina na nga ako eh. I really need exercise kasi medyo puro lang jogging ang ating ginagawa. Kuha dyan eh, medyo hindi na masyadong ginagamitan ng talent yun eh. Takbo lang ng takbo eh. Sa kabilang panig, si Baste na siyang naghamon. Siyempre, game din daw. Pero biglang meron siyang kondisyon. Pati si Pangulong Bongbong Marcos nadamay. Pakiusapan mo yung amo mo na presidente that all elected officials should undergo a hair follicle drug test. Alanganin pang matuloy sa linggo ang bakbakan. Ang sigurado, hindi na yan sa Araneta. May nakabook na kasi, pero di raw yan problema. May ring na sa Rizal Memorial Coliseum. May offer pa na ballroom mula sa sikat na casino hotel. May venue na. Meron din daw na referee. Nag-volunteer ako na maging referee because I am worried that General Torre might inflict a catastrophic injury on Baste. Dahil yan si General Torre, astig yan. Pumasok naman to si Gadon, no? Ayan, mga friend, no? Wala pong magagawa ang gobyerno dito sa mga hayop na to. Oo. Alam niyo to, bibigyan kayo ng isang napaka-simpleng paliwanag dyan sa ginagawa itong gagon to, no? Kunyari dito, sa bayan ng Itiagi, ha? Merong kapitanes, ha? Merong isang kapitan na minumura yung COP rito, yung chief ng kapulisan dito. Minumura na isang kapitan at hinahamon na suntukan yung COP rito. Ganon yan, ha? Ganon yan. Ganon ang level yan, ha? Aba, pag narinig nung nung COP rito, patatawag ka, pasusundukan ng sa bahay mo. Iimbitehan ka ng COP doon sa kanya sa presinto. Anong pinagdadaldal mo? Ha? Ganun. Kakasuhan yan. Lalo na kung makakarating pa sa mayor. Ha? Gago kang kapitan ka. Murang katakot-takot ang aabutin mo, kapitan. Oo. Ganun yan. Pero si Baste, wala. Ha? Oh, kinasampa nga ng suntukan eh, pero hindi nga lumaban yung ulol. No? Yan ho yan. Ganyan ho kasimple yan. Oo. Ha? Lalo na itong mayor. Mayor, walang mayor na gumagawa nito eh, sa totoo lang eh. Itong ginagawa nitong gunggong na to si Duterte nito, wala. Minumura mo yung presidente. Wala bang pwedeng, hindi ba pwedeng ano yun yan? Pagsabihan, patawag yan, suspindihin yan. Kasi gago eh, winawalang yan ang presidente. Yan, ganun din yung ginawa nitong Sara Duterte. Oh. Hindi ka pwede umaksyon dyan. Ikaw ang chief of all armed forces of the Philippines, PBBM, masyadong ewan ko. No? Ano itong... talagang weak leader ka ba? Pati, wala eh. Senado, kay Duterte. Supreme Court, kay Duterte. Ano sa'yo? Kongreso? Baka sa 2026, hindi na sa'yo yan. Sa dami ng pera niyan. Mga yan. Takin mo. Bagay, maraming kongreso. Daan yan eh. 300 yata. Almost 300 yata yan. Pati yung pantilis niyan. Di ba? Dito sa Supreme Court, 15 lang. 12 na appointee.
Senado naman, 13 votes lang. Pag sinabi ni, kasi pinapadismiss ni Bato, magkakaroon ng botohan. Bumoto yung 13, di-dismiss na. Ganun kasimple. Pero antayin na lang natin mga pre, na magkulab na po tayo. Yan lang yung balita. Tangin na yan. Magkulab na po tayo. Tsak po yan. Uusok po yan bukas. Ang taong bayan. Meron ho yata maraking rally sa 29. Doon ho. Sa EDSA Shrine yata. Oo. Nagagawin ho. Pati sila general, pati sila mga abogado, mga universities, mga dean, mga lahat, mga matatalinong abogado na nagsasabi na walang illegal, gaya na sinasabi nitong Korte Suprema na ito. No? Lahat sila, talagang dapat ito, wala no, dali na ho talaga ito sa karsada. Hindi na ho ito po pwede yung sinasabi ng mga korte-korte na ganyan. Wala naman hong nangyayari. Paulit-ulit. Pag ang nagsalita po ay ang tunay na may-ari nitong Republika ng Pilipinas, nitong kumpanyang Republika ng Pilipinas, tao, lahat po yan, magmula sa Korte Suprema, lahat po yan eh. Hanggang presidente. Public servant po yan. Hindi ho sila parang apihin ng publiko, pagsilbihan. Ha? Utangin na, isipin mo yun, oh. Walang trial. Sinabi lang na may teknikalidad yung Kongreso. Pero hindi naman nila tinidismiss yung kaso na ispinal ng Kongreso. Pero hindi ka po pwede. Nabit na 1-year ban ba yan? Putang ina yan. Magpalalaw kayo sa Pebrero. Putang ina yan. Mapapamura ka talaga. Magkulab na tayo mga boss. Wala na hong pag-asa. Wala na hong pag-asa. Nakakalungkot. Pero talagang wala. Itong 2025 na to, wala hong trial sa Senado na mangyayari. Nagdesisyon na ho. Yung kataas-taas kagagawa. Lagi. Ano yan? Inang yan. Parang ginaguho tayo, no? Yung mga umaasa dyan. Utang inang yan. Survey. Maraming gusto na masimulan na yung trial na yan. Wala. Survey. Pero ko dating sinabi ko na, di ba? Hindi ho mangyayari. Kasi nga, lalabas ho ang baho talaga, lalo na yung mga bank accounts pag nabuksan. Yun ho ang nakakatakot doon eh. Yung mga sinasabi ni Senator Trillanes. Asa na yung mga kasong sinampan ni Senator Trillanes? Meron bang nag-prosper na? Wala. Ang kakapal ho nung mga kasong ipinag-isabit. Ang kinakaso si Pulong at saka yung Man Scarpio, asawa nito si Sara. Wala. Wala talaga. Hindi gumagalaw. Puro Nobel yun, ha? Wala talaga. Ewan. Lapit na ako magpugong biyero. Tia Deli. Ay. Eto na, kay broadcaster na. Digong appointee sa Supreme Court members idineklarang unconstitutional ang impeachment ni Sara Duterte ng Kamara. Yan na sila, no? Jeff Ramos na, shout out. Malabong kondisyon ni Baste, tay. Mukhang naduwag. Talaga naduwag eh. Diced, shout out. Palusot lang yun, sabi ni Diced. Roelio Manansala, shout out. General Torre, winner by default. Nga. Susan de la Cruz, shout out. General Torre, the best ka. Ha? Jab Alvaro, shout out. Danilo Proilan, shout out. Wala na. Sino kaya referee? Wala. Si Gadon, nag-a-apply si Gadon. Oo. Si Larry Gatok, ha? Lori Lee Bernardo, shout out. Pamilya Duterte, mga bastos, lahat sila. Utak kriminal, salot sa lipunan. Napakamalas ng Pilipinas sa pagkakaroon ng Duterte sa poder. Pabigat sa Pilipinas at sa mga Pilipino. Mga magnanakaw, kriminal, drug lord, dapat talaga bulukin silang lahat sa kulungan habang buhay. Masyado kang mainit, Lorely. Ano gagawin mo dito sa Senado? Tsaka dito sa Supreme Court? Ano dapat gawin niyo sa mga yan? Protector ng mga kriminal, tsaka magnanakaw, ganun ba?
Joseph Regodon, shout out. Dapat hindi pumatol si General Torre. Sira ang ulo ng mana sa ama. Totoo. Nilo Fernandez, shout out. Ang bully at kahambugan ng mga Duterte dapat minsan patulan na rin. Tuloy-tuloy kasi pang-iinsulto kay General Torre. Yun nga eh. Ang problema, wala bang batas para ano yan? Puta na, mayor ka lang eh. O, di ba? Binabastos mo yung PNP chief. Tsaka yung presidente, puta na, anong klaseng gobyerno to? Ha? Eh, susunod yung mga ibang mayor dyan, bababuyin talaga, bababuyin kayo ng bababuyin pag ganyan lang kayo. Tuloy natin kay Nilo. Ayan, basta pag umurong ka sa laban, wala kang yagbol, support. Support talaga, puta na. Sayang yung tattoo mo, Brad. Pero sigurado, pag lalaban kay General Torre, tapos ka. Tama lang na umatras ka ng hayop ka. Oo. Nilo ulit, oh. Walang kalaban-laban si Baste kay General. Batak sa ensayo. Si Baste, batak ng batak. Welcome to the club, Nilo Fernandez. Libel convicted, shout out. Talino and strategy, meron si Torre, kaya big points. O, doon, diba? Tsaka sa dating si Baste, gano'n na, tsaka yung brocha. Yung dila ang matapang kay Baste. Raul Villanada, shout out. Greetings kay Rox at sa inyong may bahay. God bless you always. God bless, Raul. Arnold Pasiego, shout out. Good evening sa Rox at sa mga ka-warriors. Raul Villanada ulit. Bagsak si Baste kay Torre. Kumbaga, talisain si Torre. Si Baste ay kachaw lang yan. Anong kachaw? O, pwede. Kaya, mistisuhin. Erlinda si Diego, shout out. Magandang gabi po, Sir Rox, sa pamilya mo. Magandang gabi. Chupista Bunaaw. Good evening po, kuya, sa pamilya mo pong mahal at sa mga ka-warriors. Ay, kuya, si Remulla ata ang under ni Baste. Bakit di niya kayang pagsabihan? Yun na nga yun, tatanong ko, Chupista eh. Alam niya namang hindi tama eh. Anong klase ka, hindi ILG dyan, Libel convicted. Kailangan din ng talino at strategy ay yan ang meron si Torre. Diba? Estralita Hero, shout out. My friend, good evening po, Sir Rox. Long time no see po. Yun nga eh. Busy ka dyan sa Japan Paano yung pagpapayaman mo dyan Chupista Bunao. Paano kuya kakasuhan ng criminal case kung ang magiging judge ay DDS din? Wala rin. ICC na lang ang pag-asa natin. God save the Philippines. Totoo yan, Chupista. At pati Supreme Court kanila. Rolando Edralin, shout out. Pag itinuloy nila yan, parang mukhang kengkoya na ang mga opisyalis ng bansang Pilipinas. Totoo yan. Lakas manulsol din ang ibang kengkoy din Totoo yan, Rolando. Chupista ulit Tama po si Kuya Rox. Huwag mong ibaba ang sarili mo sa mga amazing. Totoo, di ba? Yun nga Pero yung sabi naman ni General Torre, para lang kumita at para maibigay sa mga nasalanta ng bagyo. Pwede naman. Laro lang. Kumbaga kay General Torre, laro lang. Jokiano, Karox, tama lang napatulan ni General Torre ang baliw at adik na si Baste. Tama lang nakakita siya ng katapat. Totoo. Chupista ulit General Torre, ingat ka po, baka may bakal ang loob ng gloves po niyan. O kaya, kung kadayaan ang gagamitin ang tagilid na pagdarausan mamaya, baka may sniper iba pa. O yun nga, di ba? Ingat, dasal po kayo. Kayo po mananalo. 3JC Hope, shout out kailangan may inspeksyon muna bago ang laban. Alam naman nating mandaraya yan. Pero baka hindi talaga yan sisipot. Kesyo walang pamasahe. Pag lumuwas ng Maynila, pamasahihan daw muna ng PNP. Hindi nga, iba gustong gago Magpa-drug test daw lahat yung opisyal ng puta kung di ba naman gago. Kalati Baya, shout out. Diced, shout out. Mukhang nagdadahilan na si Baste, Sir Rox. Yun nga, dahilan niya, parang gago. Para sinabi niya kailangan, yung kondisyon mo, Baste, para mo sinabi kailangan, blindfolded si General Torre bago ka lumaban. Ang ina ka talaga, wala ka sa katinuan ng pag-iisip, hayop ka, sa totoo lang. Chupista Bunao, nakakatawa na ngayon ang mga politiko. Di gaya nung panahon nila Hubito Salonga, Rene Sagisag, Miram Defensor Santiago, at ng iba pa talaga namang kagalang-galang po sila. Sinabi mo pa, Chupista?
TJ po ngayon, kagulang-gulang na. Totoo yan, ha? Shirley J. Sir, shout out, ha? Parang takot pang sabihan ni John Vic Rimulya si Baste. Bilyonaryo kasi si Baste, Karox. Ang daming kwarta ng mga Duterte. Lahat halos kaya nilang tapalan ng kwarta. Malamang yung Supreme Court, natapalan din yan. Lahat halos kaya nilang tapalan ng kwarta. Buti yan, kasahan ni General Torre yung hambog na yan para huminto kada dakdak. Manalo matalo, PNP Chief General Torre pa rin ako. Totoo yan, Shirley. Dahil panalo na tayo. Nabakla ang butangan eh. Wizkid, shout out. Alog ang yagballs ni Baste. Siba. Hubito Rubilio, shout out. Brother Rox, Pacquiao versus Barrios daw. Pacquiao versus Barrios, draw laban. Torre versus Bats. Si Julito Rubilio sa welcome to the club ko talaga. Sabi niya, Brother Rox, Pacquiao versus Barrios, draw laban. Torre versus Baste, drawing. Patawa mo ako, ha. Totoo. David Ali Mendoza, shout out, ha. Good evening po, Karox. Sabi ko nga ba, hindi matutuloy ang suntukan ni na PNP Chief Torre versus Bastos Baste. Nagbigay ba naman ng imposibleng kondisyon? Talagang manang-mana sa ama niyang inutil, mayabang, maghamon, pero bahag naman ang putotoy buntot pala. Tanga putang ina. Hindi nahihiya ang puta sa kapal ng mukha. No? Minumura siya, pati mga taga-Davao na vlogger, minumura siya. Kanina sa ballpoint man ba yun? Oh. Sumagot si David. Oh. Pahabol po, Karox. Member pala ng PNPA Boxing Corp si General Torre nung squad leader pa lang siya sa PNPA. Baka may nagsabi kay Bastite, kaya umurong ang yagballs niya. Totoo. Tsaka alam mo, pag ang boksingero at tsaka isang ordinaryong nagtitigas-tigasan lang ang naglaban, walang kapanapanalo, maski bata pa yung nagsisiga-siga na walang alam sa boxing. Hindi ho kayo tatama, sa totoo lang. Iba ho yung boksingero. Ito mo, maski mga karatista, hindi ho sa boksingero, di ba? Iba ho ang reflexes ng boxing. At saka yun nga, pag bumira ho yan, yung buong timbang nila nandun ho sa kamao nila. Pag tumama sa panga ni Basti yung kamao ni General Torre na yun, puta, lagas. Ang balbas. Baka yung mga tattoo niya mahulog eh. Estrelita, Sec de Rimulya, ayusin mo tao mo, nakakahiya kayo. Yo, sabi ko na, di ba? David Alin Mendoza, Karox, paano naman po kakastiguin ng DILG Secretary Rimulya si Baste? Baka daw siya naman ang hamunin na suntukan kapag ginawa niya yun. Patay tayo dyan. Pwede. Tsaka yun nga. Nakakita mo yung respeto nila. No? Tangin na yun. David ulit, Karox, may nakakuha na daw sponsor si General Lacson, si Senator Lacson para sa laban ng PNP Chief Torre versus Baste. Ang tanong po, matutuloy po ba ang laban? Mukhang gumawa na imposibleng kondisyon si Baste. Inutusan pa si BBM na ipadrag test lahat ng government official na yun. Gusto mangyari ni Dutae o parang para manguna si BBM magpa-drug test. Hay, Baste, ang dami mong kuda. Naghamon ka tapos ngayon, nagbibigay ka pa ng kondisyon. Di na noong araw, Karox, nakabataan pa natin. Kantsawan lang at hawakan lang sa tenga. Ganun talagang matapang tapos sa suntukan na. Totoo yan, David. Si ano lang naman to, yung mga Dutae lang naman madadaldal eh. Putang na, wala kasing kumakas sa kanila eh. Diba? Kita mo yung bugaw, tangin na, ano, isang oras daw yata sinasampal ni ano, tapos binayaran lang siya, putang na. Ano nangyari doon sa sinampang kaso na naman ng bugaw? Ketong si Pulong, wala na naman. O, diba? Santabi lang yan, saan pa ka kaso? Okay na, wala talaga. Di ba nakakaramdam si Excellency sa mga walang nangyayaring walang gustong gumalaw sa batas para kalabanin ang Duterte. Yang kay na yan, yang kay sana may mangyari diyan kay Atong Ang, sana. Inang ay kawawa talaga Pilipinas dito. Isabel Scare, good evening, Sir Rox. Ano ba yung pinapakita ng mga yan? Nag-iinsayo pa silang dalawa.
Kasi ba naman ito si Baste, sumobra sa yabang at hinamon pa itong si Torre. Hay, kahiyaan na yan, nakakahiya sa buong mundo. Garapal naman talaga ang pag-ugali ni Baste na ito. Walang galang, lahi sila ng mga bad manners. At totoo, mga kampon sila ng mga demonyo. Totoo yan, Elizabeth. Mundo Cheng, shout out. Walang makikitang laban yan, mga Duterte. Matatapang lang sa mga yan. Sa bunganga, puro dada. Akala ng mga Duterte, hawak nilang buong Pilipinas tulad ng tingin nila. Mga pasintak-sintak sa buong Pinas. Sa mga katarantaduhan ng mga Dutae. Totoo. Aerodynamic. Shout out. Naku, hindi nalalaban niya si Tato. Mundo Cheng ulit oh. Ano ba? Rimulya, ang dami ng buto ng tao ang nasisid. Bakit hindi pa kinakasuhan o hinuhuli ito si Atong Ang? Ang ulo ng nawawalang mga sabungero, puro na lang investigasyon, nakakasawa na o baka nagkabayaran na. Ha, Rimulya? Pa tayo ng konting panahon. Mundo Cheng ulit oh. 3 piraso lang yung mga Duterte, hindi niyo kayang itumba. Puro lang kayo ngak-ngak. Itumba na, wala nang sakit ng ulong Pinas. Ipatumba mo na lang sa tauhan mo yan, Tore. Makikitang batang blooming treat. Librado Ludovico, shout out. Good morning, Karox and to our warriors watching from Edmonton, Alberta, Canada. God bless, stay safe and healthy. Di ba mga duwag yung mga Dutae? Remember, si Kawaldi, hinamon ng nitandang digong, hindi sinipot. Totoo. Michael Edwin, Mike, shout out, my friend. Mundo Cheng ulit ito. Araw-araw nakang pinasisikat ang mga basurang Duterte. Huwag nang bigyan ng po ang mga yan sa bidya. Ang baliw. Mundo ulit ito. Bakit may tiwala ba kay DOJ Rimulya? Kami wala. Puro investigasyon. Kesyo, mahuhuli na yung mga wanted. Saan? Pera-pera lang yan. Pera sa batas. Sa Pinas. Kaputa-puta ang batas ng Pilipinas. Kadiri. Mainita ulo ni Mundo. Nina pa. Mundo ulit oh. Mukhang natatabunan na ng kaso ni Atong ang mga lumalabo pa sa tinta ng pusit. Ha, Rimulya. Huwag na lang puro investigasyon at baka magtai na kayo. Mundo ulit, General Torre, hindi mo dapat patulan ang isang sira at baliw sapagkat pinatulan higit kang baliw, General Torre. Patumba mo na lang, tapos na ang love unboxing. Baka nga si General Torre pa matumba eh. Matitindi yung bataan ito, yung mga rebel returnees. Tangina, kalat yan. Mundo Cheng, General Torre, mas baliw ka pa sa... General Torre, mas baliw ka pa kay Baste. Biruin mo, patulan mo yung isang baliw. Mas baliw ka, ganun lang yun. Tumba na lang yan, 3 Duterte. Iinit lang yan Iinit lang yan ng 1 linggo sa balita, tapos wala na, tahimik na ang Pilipinas. Cheese na lang. Diba? Wala nga. Mundo Cheng ulit oh. Hindi dapat pang kaso ng mga hinayupak na lahing mga baliw para mabilis. Pagpapatay na lang, hindi puro ngakak lang kayo. May ulo talaga ni Mundo. Mundo ulit oh. Takbo yan si Baste sa drug test lang. Iwas pusoy na si Baste. Paano matutuloy yung laban? Huwag na ninyong pang lulukuhin pa ang ating mga kababayan. Nakakasawa na kayo. May ulo. Mundo ulit. Buti pa General Torre, huwag na patulan pa yung bugok na yan. Sa bagay, wala namang tutang na uul na aso na. Antonio Escobar, shout out. Ang magandang laban, Torre versus Baste, Bato versus Trillanes, B-Boy Fernandez versus Al Mendoza, Badong Aratilis versus Pau Salud, siguradong blockbuster event. Yan, di ba? Ted, shout out Ted. Sang-ayon ako sa iyo diyan, Karox. Parang mga bata lang, mga tauhan ng gobyerno. Pagka sila hindi magkaintindihan, nauuwi sa suntukan o di kaya sa duelo.
Sa mga senador naman, mas gusto nila sa loob ng Senado magsuntukan. Dapat talaga supilin ito ni Remulla para mawala na ang kamuhanan ng hamunan ng suntukan at duelo man. Kakaya. Pero mas nakakahiya ang magnanakaw lalo na sa kaban ng bayan. Totoo yan, Ted. Joselito mabait, shout out. Sabi niya, wala yan, General Torre, malabo yan si Baste. Duwag si Baste, puro daldal lang yan. Sabi niya. Friend Shervin Sapeda, shout out. Christian Sen, July 7, Alcantara, shout out sa inyo mga bossing. Friend Dolor Garcia, shout out. Amy Bingson, sabi niya, sabi ni Tia Deli. Pong basyang Team Tia Deli po, bumabati po ng mga ngiti sa iyo, Sir Rox at sa buong Team Rocky Warriors the Great. Sa usapang sapakan po, na topic ko po today, Sir Rox. Alam mo po, Sir Rox, ito na naman. Sa lahat po ng kuro-kuro mo, ikaw po talaga ang champion. Palagay ko, Sir Rox, kung ikaw po ang napaupo dyan sa Senado, o kahit anong government na pwesto, malamang po, Sir Rox, kakain po ng alikabok at magsisitino po ang mga pinutukan ng lintik na mga ibinuga po ng kadiliman na mga pesting yawa, ano po. Naturingang mga nasa mataas na pwesto pero puro abulaman ng mga utak po eh. Nakakabawi-bawi na po sana kami, Sir Rox. Nakakabawi-bawi na po sana kami, Sir Rox, kay Mr. Uling ng Cavite. Boying po pala sa ng Cavite kasi medyo malulupit ang mga aksyon at mga banat niya po sa mga ganap, lalo na po sa sabungero, sabungero po pala, Sir Rox, pero biglang ligwak at umepal naman ang walay na binatbat na itong si Poging Kulukotoy. Hoy, Mr. Alamang, manong umayos ka ha? Boss-bossan mo yung masyadong kang pabida. Pag ayusin mo yung trabaho mo, nabuisit ka. Sa halip na magpayo ka ng maayos, kumilos ng naayos sa mandato mo, leche ka. Ikaw pa talaga ang nagpapasimuno sa pagpatol sa siraulo. Ay nako. Alam mo na nga ang siraulo yung naghahamon, kundi ba naman isa ka ring bali. Papahamak ko pa yung idol ng bayan si General Torre sa walang katorya-torya suntukan. Alam mo namang nasa dugo na yung pagiging makisig na sundalo, walang inuurungan laban. Pero nasa ng utak mo, aber, dami-daming pwedeng iparehas kay General Torre, yung pang utak bugok. Yung pang utak bukbuk pang ipaparehas mo. Bugok nga yan at sobrang duwag yan na Dutai boys. Ang alam niyan at champion silang lahat na at di talaga uurong sa laban. Pagdating sa mga kepay na pataon, mga kepay na patapon. Umayos ka, Mr. Alamang, okay? Ayos na ang kartada o ng baraha, wag mo nang singitan ng alas, chopping alaskador. Parang ano rin yun, di ba? Jombik! Hindi pwede joke-joke sa pwestong hinahawakan mo, brad. 3J show po. Sir Rox, tuloy pala laban sa linggo, tiyak, sold out ang ticket. Bakit naman manood lang si DILG Secretary Remulla? Baka may pusta kasi yan. Yun nga, parang tanga rin. Ano ba yan? 3J show ulit. Alam mo, Sir Rox, sa dami ng problema ng mga Duterte, dinadagdagan pa ni Baste, ito pamilya Duterte. Hindi marunong mag-eliminate ng problema, bagkos halos araw-araw dinadagdagan nila ang kanilang problema. Tulad dito si Baste, naghahamon pa. Si Sara, ngaw-ngaw ng ngaw-ngaw against sa ICC at doon pa mismo sa baluarte ng ICC. Sila Kitty Hanilet, wala silang unity. Kaya ang kaso ni Digong, malabo pa sa sabaw ng pusit na maabsuelto kasi hindi nila pagtutuunan ng panahon. Oo. 3J siya pala. No? Sir Rox, minsan kailangan mo talagang bumaba ng level ng isang baliw para maabot mo siya. Kasi ang baliw, di kayang umakyat sa level ng isang matinong tao. Totoo yan, 3J show. Pero dapat kinasuhan na nga lang yung baliw. Para, di ba? Dapat yung mga hype nila, pati yung psychiatrist, yung mga halimaw na yan, sabi nga niya.
Ronald Llamas. Mamaya magulo, Ate JC. Magulo mamaya, sigurado. Uusok ang social media sa ginawa niya itong Korte Suprema na ito. Putang ina nyo. JC po. Sir Rox, si PNP Chief General Torre, kinakailangan niyang bumaba sa level ni Baste para magkaintindihan sila. In this case, para magpang-abot sila sa ring. Hindi sa pinatulan ni General Torre si Baste para lang sa wala. May mas malaking agenda si General Torre at yan ay makakalikom ng pera para sa mga apektado ng baha. At the same time, magkaalaman na. Totoo yan, 3J Shop ka. 3J Shop ulit. Tawa-tawa. Sir Rox, di ba ang hinahamon ni Baste si General Torre? Nag-set sila ng rules, date, oras, lugar. Tapos ngayon, umagri si General Torre sa laban, natakot si Baste, kaya nag-set naman ng imposibleng kondisyon. Ano kinalaman ni BBM sa hamon niya kay General Torre? Ganun nga di ba? Baliw nga. Dapat nga yan, aksyon na ng Department of Interior and Local Government yan. Yung mga hayop na yan, ng mga public servant ba yan? Ang putang ina mga yan. Pamura talaga. Mga baliw. Hinanggahamon siya, tapos ngayon si BBM ang pa hair follicle test niya. Sila mga mukhang adik, putang ina, tattoo, kalat tattoo sa katawan, parang mga gago. Ino nyo. Bakit ito napunta sa baliw nga, galit si Baste kay General Torre, bakit namin si BBM? Kasi nga natakot, kaya gumawa ng excuse nila, paltos pa, kaya naman run to the rescue ang mga DDS at sila lang daw ang lalaban kay General Torre. Ikaw ang naghamon, ikaw ang lumaban, natatakot ng DDS na matalo si Baste. Lagas ang balbas niyang hype na yan pag natuloy yung laban, tignan mo. Natawa ako kay PNP Chief Torre. Ensayo pa lang ng boxing, hingal na. Si Baste naman, magpapa-hair follicle drug test daw muna ang mga opisyal ng gobyerno bago siya lumaban kay General Torre. Ano naman kinalaman ng drug test sa problema niya kay General Torre? Tanga nga yung Ted, ano gaya sa baliw nga yung pamilya ng siraulo. Dapat si Baste ang magpa-drug test dahil siya ang mukhang bangag. Kung ano-ano sinasabi, totoo. Kung matuloy man laban nila, ito tinatawag na comedy boxing, first time sa kasaysayan ng Pilipinas. Hindi ng Pilipinas, buong mundo. Pwedeng ilagay sa libro ng kahibang-hibang. Tangina nyo. Sailor, shout out. Anong tuloy na duwag nga si Baste? Humingi ng kondisyon. Anong kinalaman ng kondisyon niya sa boxing ni General Torre? Sabi ko na nga ba uurong na naman ang bayag na itong Baste. Ano ngayon Baste? Urong naman bayag ng mga Duterte. Ito ba yung pinagmamalaki ng DDS na idol nila? Legit na duwag? Totoo yan, Sailor. Welcome to the club. 3J Shop ulit Hindi yan tuloy, Sir Rox. Si Baste ang naghamon tapos kinol siya ni General Torre tapos si Baste pa ang nagseset ng kondisyon. Para nga naman may excuse siyang di lumaban. Kala ko ba atapang-ataw si Baste? Tiklo pala siya kay General Torre. Walang tinapang yan. Basta, paulit-ulit tayo, di ba? Pag ang ilog, maingay, mababaw. Kalat niyo. Good morning, Kasani. Hello, mga bear. Regards. God bless your family. God bless, Kalat ni. Malia Leonora Roque, shout out. Hello, Tay. Tagal mo nawawala. Negative matuloy yan. Mahilig lang maghamon tropa ni Duterte pero di naman totoo yung hamon. Si Kibuloy nung araw, hinamon debate si Soriano. Nung tinanggap ni Soriano, hamon biglang umiwas sa usapan. Si Duterte, hinamon si Carbonell, barilan. Di din sumipot. Tapos si Carpio, hinamon debate. Hindi din totoo. Itong kay Baste, napanood ko na to. Kay Nograles nga, hindi lumaban sa pagka-mayor yan. Tinawag yung tatay niya dahil sa takot. Tangin mo yan. Marilo Pabianak, shout out. Good afternoon po tayo sa mga ka-warriors. Naku, tay, naduwag na po ang anak ng hari ng Davao. Naghamon siya, nagyabang, now nagpapalusot. Hair follicle daw po lahat ng elected official. Napunta na naman usaping bangag. Ang pagkakamali niya na underestimate niya si PNP chief. Hinusgahan niya. Di niya alam walk the talk si General Torre kaya declared winner na po si Chief PNP by default. Actually, ang lesson po dito, huwag salita ng salita kung di kayang pangatawanan. God bless us always. Totoo. Baste,
Kasi dakdak ng dakdak, tangina ka. Para kang tanga. Anak ng putang ina. Ay, nako. Jakes Kapuaw, shout out. Feeling ko, sir, alam naman ni General na matatalo siya sa laban. Gusto niya lang talagang pagbigyan ang ngit-ngit sa kanya ni Baste. At the same time, may pakinabang naman kahit matalo siya. Sports lang kung baga. Hindi matatalo yan. Jigs, uniwala ka. Hindi itsura ni Baste. Alam mo, Baste, kung hinamon mo si General Torre ng Jack Stone, o kaya Dama, o kaya sumping, ganyan, o kaya bunong braso, pwede ka pa lumaban, pero yung suntukan, di ka pwede talaga dyan, tanga ka talaga puro ka daldal o, baka dyan sa mga nakabantay sa yung bodyguard, maski isa dyan, wala ka tatalunin suntukan, o, sumusunod lang sa yan dahil may kwarta yan, gunggong, yun lang yan, parang Senado sa Supreme Court. Malia Leonora Roque, talo na naman tayo sa Supreme Court, tay. Dapat bukod sa Senado, i-abolish na rin yung Korte Suprema. Tama. Infested na mga kampo ni Satanas mga yan. Pag mag-revolutionary government na gumawa na lang ng bagong Korte Suprema. Tama, Maria Leonora Roque. Sang-ayon ako sa dyan. Mga walang ya talagang napagplanuhan ng mga tarantadong mambabatas at maestrado, pinaglalaruan ng gobyerno at mga tao. Totoo yan, Maria Leonora Roque. Napanood mo na pala, ha? Maria Leonora ulit, Tay, nakakabobo ba yung social media at mga mamahaling gatas? Nakakabobo ba yung social media at mga mamahaling gatas? Nung unang panahon, kahit Darigold lang iniinom ng bata, nakaka-produce tayo ng mga senador na maayos gaya ni Jokno, Tolentino, Aquino, Salonga, Tanyada, Recto, etc. Kahit 5 oras na straight magtalumpati, hindi mo bibitiwan, tapusin mo talaga. Ngayon, mga senador ni Digongyo, makita ko pa lang mga pagmumuka sa screen, nasisira ng araw ko. Talagang ililipat ko agad sa combat yung palabas Sobra bobo ng mga butante gawa ng social media na dapat nakukuhanan ng talino. Totoo yan, Maria Leonora Roque. Ay, mission accomplished mga boss. Pastor Jun Lagon, my friend, shout out, ha. Jan Dimango, shout out. Mission accomplished na po mga boss. Oo. Wala na akong pag-asa. Si Duterte ang sinusunod ng mga abugago. Ay! Tangina. Ano ba yan? Hoy, mahiya kayo sarili nyo. Tangina nyo. Pinaswesweldo kayo ng taong bayan, hindi nyo kayo mamamatay. God bless mga boss. Napapamura ka talaga sa mga hype na to.